Ang katapusan ni Marcos Jr. Naku, tapos ka dito, bangagers. So yun nga mga banateros, mga kabe, di ko pa naayos yung mic ko. So eto na nga mga kabanateros, mga kabiyaya, at eto na ata ang katapusan ng Marcos Jr. Bangag style. Ano ba naman to? Grabe yung mga pinagsasabi kamakailan lang ni ni Bongbong Marcos. Talagang gigil na gigil. Gustong manakit na. Oo, alam niyo yung first time ko, alam mo laging gumagawa ng record breaker itong si Marcos. Lagi siyang gumagawa ng first time in history of the Philippines. Kasi first time in history of the Philippines na merong nangangandidator, nagpo-promote ng kanyang mga lineup, ngayon lang po tayo nakita ng nanira agad. Nanira agad at kung ano-ano ang pinagsasabi. Dito pa lang, tapos ka dito. Biruin mo, ang mga politiko ngayon ay kapag mga ganitong panahon, lalo eleksyon, at ito nga yung proclamation na tinatawag, lahat ng mga kandidato dito ay mga mapagkumbaba. Tapos nagulat tayo na biglang magsasalita si Marcos Jr. ng mga ganitong bagay. Ni kesyo, wag daw na tayo sa tukang-tukang. Ni kesyo, wag na daw tayo dumanas ng dugo-dugo daw. Nangunguha daw ng mga bata. Walang yaka, makakasamahan mo yung mga nangunguha doon. Si Franz Castro. At eto nga bukod dun sa viral na pinagsasabi nito ni Marcos Jr. Alam ko na late ako. Pero eto may bibigyan ko kayo ng matinding analyzation na tatapos sa karir ni Marcos Jr. At eto nga, mapunta naman tayo sa isang viral at pinag-uusapan ngayon lalo na sa Facebook, ang Andrew E. versus Banat Bay. Kitang-kita ho ngayon ng mga netizen na yung paglabas ni Andrew E. doon sa nangyaring proclamation ng anong pangalan ng team nila? Bangag Pilipinas? Gago! Nakita ho ng buong sambayan ng Pilipino na wala na hong kagana-gana yung mga nanonood. At hindi man lang halos umindak, hindi katulad ho nung panahon na tandem pa. Etong si BP Sara at etong si Marcos Jr. Kada labas ho ni Andrew E. ay talagang humahataw ang taong bayan. So ngayon walang kagana-gana, nagkagana lang noong may sinabi na si Andrew E. na may ibibigay siya. Gago! Ano to? Kailangan may ibibigay ka? Parang nakakasanayan na ata nila yung, eto, sumabay kayo sa indak, sumayaw kayo, may ibibigay ako. Parang laging binibili, lahat pati ba naman yung kasiyahan, bibilin nyo. At eto nga, maraming bumoboto po kay Banat Bay na di hamak na mas magaling paindak etong si Banat Bay kaysa kay Andrew E. At kitang-kita nyo naman doon sa video na kung saan ay etong si Banat Bay paglabas pa lamang todo hiyawan at sigawan na ang mga supporters ng mga Duterte at supporters lalong-lalo na ni Pastor Apollo Siki Buloy. At yun doon nga na pagkumpara itong dalawang sikat na, syempre si Andrew E., sikat na rapper yan, sikat na artista, at si Banat Bay naman ay isa sa mga talagang legendary reactor or matatawag na political blogger. Oo, at sikat talaga yan, at yan talaga ang nanguna, unang-unang mga political blogger na nakilala dito sa Pilipinas. Tayo nga, hindi sila maiwasan na hindi mapagkumpara. At ito yung lumabas na botohan ay talagang mas angat daw itong si Banat Bay. At ako naman ay naniniwala dahil ako'y nandun nung mga time na yun. Ay kung sa totoo nga lang, mas napaindak ko pa yung mga supporters kaysa kay Andrew E. Kay Andrew E, ang ginawa talagang may ibibigay muna siya bago niya napatayo. Ibang-iba yung ibang-iba yung hype.
Ibang-iba yung impact ng audience nung panahon ni BP Sara at ni Marcos Jr. Ngayon parang wala nang kagana-gana. Bakit kaya? Hindi kaya tapos ito pa pinakamalupit. Yung kay Pastor, nag-iisa lang yun. Isang kandidato lang yun kay Pastor Apollo Sikibuloy na proclamation. Samantalang silang lahat nandun na. At ito nga, napakabilis at marami rin nakapansin na lahat ng mga kandidato sa lineup ni Marcos Jr. Walang pinakitang plataforma, kundi pagtatanggol lang sa mga sarili nila. Gago! Yan yung isa sa mga napansin ng mga netizen na bakit ganun? Wala man lang kay plataforma. Oo, at lalong-lalo na itong si Benor Abalos na akala ko nga gagawin niyang plataforma yung ginawa niya sa KOJC. O ngayon, ramdam nyo na yung galit sa inyo ng taong bayan. Ang masama pa nito kasi, di ba, nung kamakailan lang nag-viral yung mga video na nagbabayad sa mga supporters. Masama nito, baka lang naman. Baka yung ibang mga dumalo dyan sa proclamation ng tama ba ako sinasabi proclamation ba? Mama, may nagkakamali tayo Oo, parang yung iba nga daw dyan ay nabayaran para pumunta. Pero hindi pa wala masyadong ebidensya dyan. Baka lang naman, baka lang. At kitang-kita nyo kung ano yung pinagkaiba nung sa kay Marcos at dito kay Pastor Apollo Sikibuloy. Partida si Pastor pa lang yan. Paano kung nandun si PRRD? Baka Araneta Coliseum na yung ginanapan nung proclamation ni Pastor Apollo Sikibuloy. Partida Oo, kaya nga ito sobrang galit na galit itong si Marcos Jr. na tinawag niya pang bulaang propeta. Itong si Pastor Apollo Sikibuloy. Bulaang propeta? Sino kaya sa inyong dalawa? Unang-una, ang pagiging bulaang propeta is bulaan na isang yung bulaan, yung hindi nagsasabi ng totoo. Bakit, Marcos Jr., yung sinabi mo ba na walang mga barel ang mga pulis doon na sa mga lumusob sa KOJC? Totoo ba yon? Di ba isa rin sa mga gawain ng isang mga bulaang tao yon? At yung about sa flood control na meron daw 5,500 na flood control, asan na? Tapos biglang bumaha. So sino ang bulaan sa inyo ni Pastor Apollo Kibuloy? Ito po, hindi naman tayo magsasalita ng ganito kung hindi niya naman sinimulan. Sinimulan niya po, kaya tayo nagsasalita lamang. Yan kasi hirap sa inyo Kung sino man yung nagpapayo dito kay Marcos Jr., galing-galingan nyo naman. Nabibisto tuloy yung tao. Napapahiya naman tuloy, kawawa naman. At kung mapapansin nyo, doon nga po sa Facebook, YouTube at saan mang social media platform na napanood yung video, yung buong video at kung ano man yung mga video na yon na etong pagsasalita ng kung ano-ano, pangbabastos ni Marcos Jr. doon sa lineup ng mga Duterte sa Duterte Senator candidate, marami talagang nagalit. At yan ang mga unang ipapakita ko sa inyo ngayon. Na kung saan ay talagang halatado nyo na galit itong taong bayan dito sa pinaggagawa ni Marcos Jr. At eto nga, isinend ko pa ngayon sa aking Facebook na kung saan ay makikita nyo talaga na sobrang galit na galit po yung taong bayan sa mga pinagsasabi nito ni Marcos Jr. Na kung saan ay mas marami pang dito tayo sa PTV. Mas marami pang katatawanan at kabulastugan na ang tawag dito, ang inireact ng taong bayan. So ito po 'yun, tignan natin. So ayan po yung PTV Nation. Ayan kitang-kita nyo ayan yung PTV Nation at ito po yung mga video na kung saan nagsalita. Ewan ko, parang burado na. Tingnan nga natin, hanapin. Uy, sino to? Si Ma'am Tarsa.
Hangad the First Lady Marcos na muling maipakita ang ganda ng ilog Pasig. Gaya ng, river sa bank o okay naman ng ang Pasig River. O, tingnan natin yung react. O, yan. O, tingnan nyo. Tingnan nyo yung react. 1,200 yung react. Tapos 159 at 72 yung puso. Kawawa naman si Ma'am Shitars. Uy, ba't naman kayo ganyan kay Ma'am Shitars? Oh, at dito hanapin pa natin dito yung mga yung mga pinagsasabi ni Marcos Jr. na talagang pinagtawanan siya. Ito na lang. Oh, ha? Ha? Eto biglang bumuelo siya rito. Ang sabi niya rito, sa init ng kampanya, sa init ng halalan, huwag nating kakalimutan na tayo ay nandito. Tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ng taong bayan. Wow naman, nakaka-amaze naman itong sinabi mo, Marcos Jr. Tutulungan ng taong bayan, nasaan kaya? Kahit na mainit na nga ang laban, mainit. Ito, pati yung nahirapan sa'yo. Pati yung PTV, ang hirap mo daw tingnan natin yung react. Eto yung react. Partida ho partida. Ito po ay government channel. Oo, so yan ang react ho. Makikita nyo po sa react ay 1,300 ang tumawa. At yung nag-like ay 196. At ang pinakamalupit, yung pumuso ay 51. Gago! Kawawa Marcos. Kawawa Marcos, wala pagmamahal. Paano naman kasi Marcos, hinuna mo yung hinuna mo yung paninira mo bago ka maghalal ng ng mga kandidato mo . So halos lahat to ng comment ho dito sa PTV channel na kung saan ay ito po ay channel ng government, wala nga pong halos maipakitang maganda. No? At ito pa nga, susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas itinakda bukas. So alyansa daw. So tignan natin, ay grabe. Tignan nyo naman yung react ko. Yung tawa pa 200, yung like 100, yung nagalit 52. Siguro sising-sisi, no? Sising-sisi siguro yung sising-sisi siguro yung mga kandidato dito na, ba't mo ginawa yun, hayop ka? Ang bobo mo talaga. Siguro ganun yung iniisip dito ng mga kandidato ng Bagong Pilipinas na hindi dapat ganun, dapat nagpakumbaba ka. Gago! Tsaka ito dito natin nalaman kung ano talaga ang tunay na kulay ni Marcos Jr. Kasi nung panahon ng pangangampanya nila ni VP Sara Duterte, etong si Marcos Jr. ay nagpakitang kawawa siya. Oo, nagpakitang kawawa siya, aping-api siya. So biglang ngayon ay biglang nagmatapang ang hinayupak. Gago! Biglang nagmatapang ang hinayupak at kung ano-ano ang pinagsasabi. Hindi niya naisip na babalik sa kanya lahat yun. Tanga Siguro iniisip ng mga candidate. Bangag talaga to. Siguro isip nila bangag talaga tong lokong to. Hindi man lang hindi ko alam kung gusto niya bang manalo tayo, gusto niya tayo matalo. So ito na nga Pres Bongbong Marcos may pasaring sa ibang kandidato na sa gitna ng kampanya ng kanyang Senate slate. So ito, panoorin mo natin. Nagpasaring si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kampanya ng kanyang senatorial slate sa Ilocos Norte. May bahid daw ng dugo ang mga kalaban dahil sa tukhang, hindi katulad ng mga ine-endorso niya. Yan at iba pang ganap sa kabi-kabilang kampanya sa Frontline Express report ni Mean Los Baños. So, daw, may mga bahid ng dugo? Anong may bahid ng dugo yung anong bahid ng dugo? Yung may bahid ng dugo, yung nasa picture, yung Makabayan Black.
Dapat yung makabayan blood. Gago! Hindi makabayan black. Talaga to si Marcos mo. Ewan ko ba, alam nyo, nawiwirduan na talaga ako kay Marcos. Minsan, sabi ko siya, gin na lang inumin mo eh. Yan kasi kakakok mo, nagkaka-diabetic ka na, yung utak mo nagiging kumukupos na. Lumiliit na. Ewan ko ba, dito to sorry po sa mga nasasabi ko na bobo, tanga. Totoo naman eh. Isipin nyo maigi, sino ba namang tanga na ikaw ay nagpo-promote ng mga kandidato mo, tapos ang dialogue mo is paninira sa kabilang candidate, sa kabilang partido, 'di ba? Ay naku po. Hindi ho ginagawa ho 'yan ha. Kasi nung ewan ko ba, parang hindi ba isinautak ni Marcos Jr. nung panahong na nangangampanya siya na ang strategy niya ay paawa-ipik. So ibig sabihin, porket naging presidente ka lang, tumapang ka na. Gago! So ibig sabihin, pag naging presidente, kailangan matapang na. Hindi naman na yun yung kaya mo nga kami napaboto dahil awang-awa kami sa'yo. At syempre, kaya kami napaboto sa'yo dahil kay Vice President Sara Duterte. Hindi dahil gusto ka namin. At ayun, yung mga pangako mo, yun ang isa sa mga pinangbulag mo sa amin. 20 kilos na bigas, talanugo, life na yan. Ano pa ba? Marami kang pinangako na ni isa walang natupad. O ngayon, may pakulon na silang bago, 35 kilo ng bigas. Ewan ko, matutuloy yun. So eto, panoorin natin. Naawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa. Wow! Naaawa daw siya kung minsan yung sa kanila daw mga katunggali. Dahil nagmamakaawa. Anong nagmamakaawa dun? Saan ang pagmamakaawa ng Duterte Senate slate? Duterte senatorial candidate? Anong nagmamakaawa? Ikaw, nagmamakaawa sila sa'yo? Ba't anong mapapala nila sa'yo? Kung yung sarili mo nga, hindi mo mapanalo, tapos magmamakaawa sila sa'yo? Hindi ba totoo? Paano magmamakaawa sa iyo ang Duterte candidate, senatorial candidate? Paano sila magmamakaawa sa iyo na ultimong sarili mo hindi mo mapanalo? Ina ka. Gago! Ha? Isipin mo maigi yun. Nung tumakbo ka bilang vice president, nanalo ka ba? Tapos parang kasi ang pinupunto kasi dito ni Marcos is parang nagpapatulong sa kanya. Parang nagmamakaawa na, syempre naawa daw siya eh. Parang naawa daw na parang namamalimos ng boto. Anak ng teteng kung nga di mo mapanalo sarili mo eh. Diba sabi nga ni Amy Marcos, sabi nga ng apo ni Pangulong Duterte, pabalik-balik kayo sa Davao. Ilang beses kayo nag-audition doon. Tapos ngayon, yayabangan mo kami na naaawa ka sa Duterte senatorial candidate. Kapal mo. Gago! Kapal lang iba talaga pag mga sabog eh. Ay, naku po. Okay, tuloy. Para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Akala ko ba mahina? So parang nagmamakaawa ang Duterte na makakuha daw sila ng malalakas na kandidato. So inamin mo rin pala na malalakas ang mga kandidato ng mga Duterte. Gago! Kaya pala nagsasalita ka ng ganyan. Kaya pala nagsasalita ka ng ganyan kasi inamin mo din pala. Inamin mo din pala na malakas ang lineup ng mga Duterte. Hindi, Taporia Biro, hindi naman po hinahangad ng mga Duterte malakas, kilala. Ang importante kasi dito, kung hindi ka ba naman tanga, ang importante kasi dito, Marcos Jr., makakatulong sa bayan, may malasakit sa bayan at may puso, hindi katulad nyo.
Hindi ko nilalahat ng mga kandidato diyan sa bagong Pilipinas ba yan? Bagong Pilipinas slate na senatorial state nila diyan, no? Ang akin lang, kung ang gusto pala ni Marcos is kilala, malakas, anong connection sa taong bayan nun? Anong maitutulong sa Pilipinas nun? Napakaliwanag ho dito sa sinabi ni Marcos Jr. na parang porket famous, okay na sa'yo? Tanga ka nga talaga. Ito pasensya na ho kasi ang mga Duterte, ang pinili nila, hindi man, sige magpapabayan na kami. Okay na, kayo na malakas. Hindi man gaano kalakasan ang lineup ng mga Duterte ayon kay Marcos Jr. Ang hinahanap kasi ng mga Duterte yung makakatulong, yung may malasakit sa bayan, at yung may puso. Hindi yung lalong-lalo na hindi corrupt. Hindi yung katulad ng mga tignan nyo ngayon, eto na lang. Isa-isahin natin, gusto nyo? Benhur Abalos. Anong nagawa ni Benhur Abalos at maaaring magawa ni Benhur Abalos sa Pilipinas? Kung ang isang simbahan, katulad na lang ng KOJC, hindi niya kayang respetuhin, kung si Pastor Apollo Sikibuloy na isang napakabait na tao ay hindi niya kayang respetuhin, what if na lang sa mga pangkaraniwang Pilipino? Simbahan nga hindi mo na respeto Tapos sasabihin mo may magagawa ka at malaki ang magagawa mo sa Pilipinas. Anong lakas? Anong mapapala ng Pilipinas kay Benhur Abalos? Sabihin na natin, sige, galit ka kay Pastor. Pero kung idadamay mo yung simbahan at mga membro nito, katarantaduhan yun. Gago! Hindi totoo isang malaking katarantaduhan yun. Andun na tayo, sige, sabihin na natin na may hidwaan kayo ni Pastor. Kahit na napakabait naman ng tao, di ba? Sa tingin mo, kung matino ka ang tao at kung may malasakit ka talaga sa bayan, isang relihiyon bababuyin nyo. Tapos sasabihin mo na wala kang kinalaman. Nung sumuko si Pastor sa ISAP, una ka sa nag-post na nahuli mo na. Tanga ka pala Hindi kasi ako yung nangihingi ng pasensya sa lahat ng manonood. Bakit ako nakakapagsalita ng ganito? Kasi kung isipin nyo, saan ka ba naman nakita? Nilusob na tayo ng Kastila hapon at kung ano-anong lahi dito sa Pilipinas na pumunta ho dito para sakupin tayo. Never nilang binaboy ang mga relihiyon. Tapos isang DOJ, DIL yan. Naguluhan na ako sa inyo Magkakamukha kasi. Magkakamukha si Remulla at saka si Abalos Sorry. Gago! Parang kambal kasi. So, isang DOJ or DOJ secretary or DILG secretary ang bababoy sa isang relihiyon. Sa isang respetadong relihiyon, isang respetadong lugar, isang banal na simbahan. Sinong gagong gagawa nun? Kung yung banal na simbahan hindi mo nirespeto, tas sasabihin mo maraming magagawa yung mga candidate mo, Marcos Jr. Gago! Tigilan mo kami. Ito, Erwin Tulpo. Ito, labas paulit-ulit namin sinasabi, labas dito si Ben Tulpo. Ayun nga lang, sa totoo lang, naaawa din kami kay Ben Tulpo dahil nadadamay siya sa kabulastugan ng mga kapatid niya. No? Si Ben kasi, talagang nasa ilalim yan Nasa ilalim yung mga napag-iiwanan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas na hindi napapansin ng gobyerno. Yan ang tinututukan ni Ben Tulpo. Hindi nga lang siya ma-expose sa taong bayan kung ano yung mga pinagagawa niya. Pero alam ko, at alam ko rin naman na kayo ay believe din noon sa mga tulpo. Kaso nga lang, yung may iilang tulpo, lalo na yung mga pumirma sa impeachment ni BP Sara,
talagang tagilid na ho ngayon. Kahit ako, galit din po ako doon at galit lalo ako sa ilang kapatid ni Ben Tulfo. Pero kay Sir Ben Tulfo, hanggang ngayon ay humahanga ako dahil hindi siya kinain ng sistema ng politiko. Yun yung ano doon, yun po yung totoo doon, no? Okay, tuloy pa na. Hindi pala, mapunta muna tayo. Sige, kay Bilyar. Sige, bagong muka si Bilyar. Ang tanong, kung yung mga magulang nga ni Bilyar wala namang masyadong nagawa sa Pilipinas. Pero marami silang nagawang pero Camellia ho, marami. Pero yung nagawa, batas or makakatulong sa bansa natin, wala. Sa dinami-dami ng lupa ng mga Bilyar dito sa Pilipinas, kailan sila namigay ng lupa at bahay sa mga Pilipino? Tanungin ko lang kayo. Siguro kung meron man, sa tinagal-tagal nila, kay Bilyar pa, sa tatay, sa nanay, hanggang ngayon, itong tumatakbo yung anak. Hanggang kay Mark Bilyar na kanilang anak din, wala namang nagawa. Ito na lang kay Manny Pacquiao. Sige, iano natin yung kay Camille Bilyar. Baka iba naman kahit papaano, kasi bagong muka. Paano mo nasabi? Ito, labas dito yung boxing, Boxing, labas dito, no? Sabihin na natin, sige, nagbibigay si Manny Pacquiao sa mga kababayan niya sa Jensan. Sa Bukidnon pala. Gago! Sa Bukidnon sabi ni Marcos, taga Bukidnon si Pacquiao, di ba? So lumipat na pala doon si Pacquiao sa Bukidnon. Kaya wag pa siya yun ang putang ina to. Gago! Pag naiisip ko yung tawa ko ng tawa, Bukidnon. Ano napat din si Pacquiao sa Bukidnon? Hayop na itong si Marcos. Alam mo Marcos, ako kung halimbawang may pa-contest ng mga komedyante sa Pilipinas, sumali ka, at galing mong patawa. Gago! Sakit ng pangako sa'yo. Eto na lang, Manny Pacquiao, anong meron si Pacquiao na hindi mo siya maituturing na pinabili ng suka? At ang masakit pa noon, may advertisement dati si Aling Junicia at saka si Pacquiao na bumibiling suka. Gago! Doon nata kinuha ni Marcos yun. Kaya nyo lang. Hindi, si Manny Pacquiao naging senador at tumakbo pang presidente na kung ano-ano pa nga pinagsasabi sa yung lokong ka, na kesyo hindi nga niya daw titigilan hanggat di ka nakukulong. Anong nagawa ni Manny Pacquiao dito sa Pilipinas? Yan, yung lahat ng makakapanood nitong video na to, i-comment nyo dyan sa baba kung anong mga nagawa ng mga candidate nitong ni Marcos Jr. na kung bakit ganito siya magyabang. Si Tolentino, anong nagawa ni Tolentino? Sa totoo, dalawa lang ang okay. O sige natin, sabihin na natin 3. Sige, sa akin, 2 lang para sa akin. Tama ba? 2? Isa lang pala. Gago! So, totosin, isa lang okay sa inyo na talagang ako naramdaman ko yung tulong na yun. Tito Soto. Tito Soto, ang okay dyan. Nanghihinayang lang ako na bakit dyan siya na papwesto. Pero alam naman natin malakas ang mga Soto, no? Pero ang nakikita ko lang na okay dyan na talagang may nagawa na, Tito Soto. Yan, parang si Ben Tulfo rin yan na ang inaabot niyan yung mga nasa ilalim, yung mga hindi napapansin ng gobyerno, yung mga napag-iiwanan ng mga Pilipino na talagang tumutulong at tumutulong yan. Oo, pero yung iba kasi basura Kaya nga sinabi ko, diba, kung ang candidate ng mga Duterte ay tinatawag ni Marcos na pinabili lang ng suka, wag naman sana na, mas okay na yung pinabiling suka kaysa sa pinabili ng betchin. Ang betchin, pag nilagay mo yun sa ulam, pag naparami, pwede pang mapanis. Pero yung hype na langaw to, nandito pa sa live ko. Hype Marcos, yung yung alagad mo. Si Mike Albi to, hype na to. Namulto na naman ako. Hype na langaw to, naka-shield na tong bahay ko, naka-bulletproof pa.
Pinasok pa ng langaw. Pag itong si Marcos talaga pinag-uusapan ko, yung langaw nagdadapuan sa akin. Gago! Bago ligo naman ako. Oh, so kung ako papiliin, pinabili ng suka sa pinabili ng betchin, doon ako sa pinabili ng suka. Putay na, hindi napapanis yun. Gago! At least yun, maasim. No, kapag sininghot ng inadapt ng taong bayan, ramdam mo. Yung betchin, ramdam mo pagpatay ka na. Gago! Kaya tigil-tigilan mo kami ng mga ganyan mo, Marcos. Ha? Sige, tuloy. Sa harap ng kanyang mga kababayan sa Lawag, Ilocos Norte, Hype ikinampan na niya lang ni Pangulong ako. Bongbong Marcos ang 12 senatorial candidates ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kasabay nito ang pasaring sa mga kalaban. Nagtataka na ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. O, yung about sa tukhang ni PRRD, mas hinahanap ng taong bayan yun. Kesyo naman ngayon, tignan mo, pati bata, nagsasyabu na. Gago! Hindi, diba? Ang hirap kasi sa'yo, Marcos, bago ka sana magsalita ng ganyan, tumingin ka sa kapaligiran mo. Yan ang hirap kapag spoiled brat ka, kung tawagin eh. Yan ang hirap kapag laki ka sa layaw. Lumaki kang may gintong kutsara. Hindi mo alam ang nangyayari sa'yo. Palibasa, lagi ka nagkukulong sa kwarto. Hindi ako nagsabi niyan, si Cathy Binag, ha? Si Cathy Binag na nagsabi niya na kapag nabuburyo ka, nagkukulong ka sa kwarto. Yan ang hirap kasi. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto, Marcos, itapat mo kay Pastor. Halimbawa na walang kontrolan ng media, kagaya ng ginagawa ni Marcos, walang fake news, mas gugustuhin pa ng taong bayan na itong si Pastor. Sa totoo nga lang ilang taon ng presidente si Marcos Jr.? Mas marami pang nagawa si Pastor kaysa kay Marcos Jr. Kung alam niyo lang, may mga lugar sa Davao na pinatayuan ni Pastor ng mga school, pinatayuan ni Pastor ng mga kalsada, ng mga center, ng court. No, hindi ko na lang babanggitin yung mga lugar na yon, pero yung alam ng mga tiga Davao yan. At maraming nabigyan si Pastor doon ng mga panghahanap buhay doon sa Davao. Si Marcos, anong nagawa niyan? Yung pag-open ng pinakamalaking tulay sa kasaysayan ng Pilipinas na ngayon sira-sira na. Una-una, tinipid sa budget yun. Paano ko nasabing tinipid sa budget? Tignan nyo ngayon, baku-baku na. Kakabukas lang, sira-sira na agad yung mga simento. Yung mga tulay, mga structure na nagagawa ngayon, may pondo na yan. Panahon pa ni PRRD yan. Wala ho ngayon ng mga struktura na talagang Marcos ang nagsimula. Kahit pa paano mas okay pa yung tatay mo. Ano yan, mag-aantay pa kami ng 20 years bago ka makagawa ng mga proyekto dito sa Pilipinas. Tsaka usapan tukhang, yan ang pinaka-password na sinabi mo. Alam mo ba, pag hate mo ang tukhang dito sa Pilipinas, ipaktay ka sa taong bayan. Dapat ang iniwasan mo. Tapos ka dyan, Marcos. Gago! Tapos ka dyan. Minaliit mo yung tukhang. At saka ito yung tukhang, ang mga pinatay nun ay mga masasama. Ang liwaliwanag nung sinabi ni PRRD na nag-warning siya nun sa mga addict, sa mga drug lord, sa mga pusher. Natigilan nyo na yan, huwag nyo nang gawin yan sa panahon ko ngayon. So maraming hindi nakinig kasi wala silang tiwala kay Duterte. Wala silang tiwala, hindi sila natatakot kasi ultimo nga yung mga kalaban ni PRRD nun, hindi kinatakutan si PRRD dahil nga mayor lang. Hindi nga daw mananalo. Nanalo. Gago! Ngayon, tapos sila. Ano ba nangyari? Tumino ang
Naging tahimik ang Pilipinas. Nabawasan ang krimen. Ngayon kung ikaw galit ka sa tukhang, ibig sabihin lang ito ay maliwanag na tinotolerate mo ang mga adik, pusher, drug lord dito sa Pilipinas. At yan ang totoo niyan. Yan ang katotohanan dyan. Ay ikaw sinabi mo yung password eh. Ay kung hindi mo sana sinabi yung password di sana okay. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wow! Gago! Ano, puputulan na siya ng ugat, oh? Wait lang. May i-research lamang ako. Dito. Marcos family naghakot ng pera. Tingnan natin kung may lalabas. Ay, meron. Merong lumabas. Ano to? Ay, naku po, grabe to Nasaan na yan? Image. Mali pala yung napindot ko. Image tayo. Yan. Nasaan na yan? Alam nyo, etong Marcos family, kahit naman siguro na hindi ko ipakita to, talagang nakatatak na sa kasaysayan to. Ito lang ang tanong kasi dito, kahit sige, wag ko na ipapakita. Sinong pamilya at sino yung nabalitang pamilya na pupunta ng Hawaii na sako-sako, mali-maleta ang dalang pera? O di ba kayo yun? Wait lang, ba't mo sinisisi sa mga Duterte? Bakit mo ibinabaling sa Duterte yung ginawa niyong krimen dito sa Pilipinas? At usapang human rights lamang, di hamak na mas maraming napatay ang tatay mo kaysa sa mga Duterte. At yung namatay sa panahon ni Marcos Sr., mga inosente. Katulad na lang yung Plaza Miranda bombing. Marcial yung iba't iba pang mga nangyari noon. Yung mga pinatay ni Duterte, sabihin na natin, sige, pinatay. Mga adik. Mga salot sa lipunan. Mga walang kwentang tao sa lipunan. Mga walang kwenta, mga adik na walang kwenta sa lipunan na pumapatay, nanggagahasan, nagnanakaw sa mga kapwa nila Pilipino. Tapos ngayon, kakampihan mo? Na mo! Wala rin daw sa mga admin bet ang pumapalakpak sa China sa gitna ng pangaagaw sa ating mga isla. China, paano pumapalakpak? Anong pinapalakpakan sa China? Wala namang ikaw lang naman yung galit na galit sa China, pero kapag pinapalagan ka, atras yung bunganga mo. Tila pinaringgan din ng Pangulo ang isang partikular na kandidato. Karamihan sa mga pambato ng administrasyon pasok sa top 12 ng mga survey. Puwera lang kina Senador Francis Tolentino at Benher Abalos. Pero kumpiyansa sila na makatutulong ang malakas na pag-endorso ng Pangulo. Muli namang nagpakita ng suporta ang mga kakamping sa People's Campaign Kick-Off Rally ng senatorial tandem ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas, Cavite. Dumagundong palalo ang Dasmariñas City Arena nang humarap si dating Vice President Leni Robredo. Pakiusap niya sa mga botante, ibalik sa Senado sina Kiko at Bam. Hindi naman natapos ang laban noong 2022. Ayoko nang panoorin yan. Wala na akong pakialam dun. So yun lamang alam nyo dito nga kinagulat natin na sobrang natatakot itong si Marcos Jr. lalong-lalo na kay Pastor Rapolo Siquiboloy. Biruin nyo ngayon pa lamang tumakbo si Pastor bilang senator. At partida nakakulong pa si Pastor. Pero tingnan nyo po yung pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Partida hindi lang sa sport arena na ang ginanap tong
declaration na tama ba yun? Yung itong naging rally na ito. No? Itong pagtitipon ng mga supporters ng mga Duterte, especially to pastor. Sa iba't ibang lugar to, merong ang Cotabato, merong Leyte, marami. Pero mo Leyte, lugar pa ni Romualdez yan. Kasi ito, sasabihin ni, alam naman namin baka sabihin ng mga tansu dyan, mga tansu vlogger, ba't kayo nasasaktan sa sinabi na bulaang propeta? Oy, hindi kami mga tanga. Alam namin si pastor yung pinaparinggan ni Bangag. Wag nyo kaming gaya sa inyo. Ito, dito na naman yung langaw. Alam nyo, kung masamang tao si pastor, hindi yan pupuntahan ng mga supporters niya. Kung masamang tao si pastor, hindi yan para suportahan ng taong bayan. Tingnan niyo yung suporta, napakainit. Na hindi nga natin nakitang ganun yung ganap, hype na langaw to. Patay kang hayop ka. Kanina ka pa Na hindi nga natin nakita yan sa lineup sa mga supporters ng mga Marcos, ng kanyang candidate. Di natin nakita. Kung hindi pa nagsabi si Andrew na may ibibigay ako sa inyo, hindi nga tatayo yung mga ang lalamya na. Halatang may tigi 1,000. Charot. Gago! No, kaya ito alam nyo, yung ginagawa ni Marcos, maaga niyang pinanalo si pastor. Maaga niyang ipinanalo ang line-up ng mga Duterte. Kaya etong ginawa ni Marcos Jr., diyan siya natapos. Diyan siya na booking. Diyan siya na dihado. Diyan sa kabubuhan na pinagsasabi niya. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo sa napag-usapan nating video na to, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Buisit na langaw to. Kanina ka pa. Pagtapos ko ito, patay ka sa akin. Gago! Dapat doon ka sa Malacanang. Nandun yung mga tae. Wala ka sa akin, Like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang di po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung join button at super thanks. Napakalaking bagay po ang pag-share ninyo sa aming mga YouTube channel ng Banateros, Brothers Banatbay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, yan sama nyo na rin, isa sa mga Banateros yan, at syempre Jay Guevara. At sa SMNI News, DCAR 1026, sa kapartner mo sa balita, i-share nyo po ang mga video para mapanood pa ng iba pa natin mga kababayan ng totoong pagbabalita sa Pilipinas. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.